my beloved Boss Mike Cervera. Napakagandang balita nito mga kababayan, pakinggan nyo maigi ha. 3.5 na tayo, 2.5 lang daw yung nagla-like, meron pang 1,000 mahigit. Oo, baka naman, pagpantayin ninyo. Eto, pakinggan ninyo. At ang utos po ng presidente, At ang utos po ng presidente, mabigat. Kailangan matapos Mabigat. yan. Kailangan matapos yung mga proyekto na yan. Kita nyo? Kasi mahal na mahal ng presidente yung mga mahihirap. Lalo po yung mga... Kasi po, mahal na mahal ni presidente yung mga mahihirap. Si Pangulong Bongbong Marcos ang totoong nagmamahal sa mga mahirap. Kung hindi totoo, bigyan ko kayo ng sample para maniwala kayo. Sino ang presidente na namigay ng sariling lupa ng mga magsasaka? Ha? Daang libong titulo ang pinamigay niya. Naubusan na nga ng papel eh. Alam nyo ba? Naubusan na ng papel ng titulo. Sa pagbibigay ng titulo kay pa sa mga mahal na mahal ni Pangulong Bongbong Marcos na magsasaka. Ha? At hindi lang yon, lahat ng utang, winave na. Ibig sabihin ng winave, wala na. Binura ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng utang nyo kahit magkano. Diba? Sino nakagawa niyan? Ha? Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya alam nyo mga kababayan, kung meron man tayong ipaglalaban na naging Pangulo, maliban kay Apo, si Pangulong Bongbong Marcos lang. Bago ko ituloy ito, mga kababayan, napakaganda ng sinabi rito. Presidente, mabigat. Ang utos ng presidenteng napakabigat, mga kababayan? Eto na. Ang utos ng presidente, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos po, ha? Ang utos po niya ay At ang utos po ng presidente, mabigat. Kailangan matapos yan. Kita nyo? Kasi mahal na mahal ng presidente yung mga mahihirap. Lalo po yung mga squatter. Kasi po ang tatay niya, yung ama niya, siya gumawa ng Tondo development project na yan. So yun po pinanggagalingan ng aming programa. Kita nyo mga kababayan? Tiruin nyo yung Tondo, yung mga pabahay dyan. Si Pangulong Apo pa lang may gawa niyan. At ngayon mga kababayan, kung anong ugali ng ating si Apo na para sa ating mga loyalista, hero. Pero mga kababayan, kita nyo ginagaya ni Pangulong Bongbong. Itong klase, mga kababayan, Para nyo mahihirap, makinabang sa panahon ng Marcos administration. Correct! Sa panahon ng admin ni Pangulong Bongbong Marcos, makikinabang po ang mga nasa laylayan. Sa mga nasa middle class at mga mayayaman, baka naman, unawain na lang. Hindi tulad nung idol ko, pati rin daw siya nangangailangan. So, ibig sabihin, pag nabigyan yung mga mahihirap dahil nangangailangan yung idol ko si Marcoleta, sabi niya yun nangangailangan daw siya. Bigyan rin siya. Bigyan rin siya. Tuloy. Ano po ang ginawa natin sa mga mahihirap? Para maka-access sila sa pondo. Alam niyo po, yung pondo po ng bangko at private funds, ang nag-i-enjoy lang po dyan, yung mga negosyante at saka yung mga mayayaman. Kasi po, sila po ang pinauutang ng bangko. Correct. Yung mahihirap po, hindi po napapautang ng bangko yan. Correct, mga kababayan. Totoo ho yan. Subukan nyo mangutang sa bangko, hanapan kayo ng kung anong mga dokumento. Kailangan ho, unang-una sa lahat, ang hahanapin, birth certificate. Galing sa PSA. Kapag nakita ho ron na Mary Grace Piatos, sigurado, merong approval yun. Bakit? Mary Grace Piatos, maraming pera yun. Ang dami pa naman nakuha sa DepEd nun. Ang daming tinanggap kay Sara Duterte nun. Syempre. Diba? Ngayon, mga kababayan, ang dami niya, mga kababayan, at ang tagal. Ang tagal-tagal ng approval. Diba? Tapos ngayon, mga kababayan, eto pa. Bukod doon, mga kababayan, titignan pa kayo mula ulo hanggang paa. Kapag galisin kayo at talagang maiitim ang mga paa ninyo at mga kamay ninyo at puro kalyo, sigurado. Sigurado, tablado. Diba? Sigurado yun, tablado. Kaya nga sabi netong sino ba to?
Oo. Uy! Alam niyo, sa totoo lang ayoko rin dito tuloy, sige na nga lang. Oy, ako sir, sige na nga. Sasabihin ko na yung sama ng loob ko dyan. Ako sir, yung pakondo, ang tagal-tagal na, hindi mo pa nasosurrender. Baka naman pasundo, paano mo na? Diba? Oo, kasi may kondo, tagal-tagal na Puro December, ilang Pasko na nagdadaan. Nakaka-4 na taon na tayo, wala pa ring surrender. Abay, so yan nyo na. Ibigay nyo na sa amin yun. Diba, mga kababayan? Gusto ko. Alam nyo kung anong taon? Anong taon ko yun, siguro mga dahil yung galing sa kumari ko. Yung kumari ko, niregalo sa akin dahil gwapo daw ako. Na-acquire ng kumari ko yun, mga 2026 pa. Hindi, 2006, mga kababayan. Anong petsa na? Diba, Anong petsa? Grabe naman, tagal niyan. Pero mga kababayan, alam nyo, maganda Maganda yung building. Oo, ganda ng building. Yung unit ko, mga kababayan, baka gusto niya nang bilhin. Aba, doon, tapat na tapat, sakto sa may swimming pool. Kailangan nyo na lang, alam nyo kung ano? Larga Vista. Pero kahit hindi na kailangan. Tanaw na tanaw mo Oo, ididilat mo lang ang iyong mga mata. Makikita mo na ang mga katawan ng mga naliligo dyan. Florence Carriaso, thank you naman Oo, Alcaceredin. Oo, thank you naman Oo, Alcaceredin. Opo, haba ng pangalan. Thank you. Oo, Florence Carriaso, maraming salamat. Oo, sa mga donasyon. Oo, mukhang mababawi ko yung mga pinambili ko ng t-shirt na ito. Ito na. Tuloy natin. Ang tingin po ng bangko dyan, hindi makakabayad. Kasi hindi nila kaya magbayad pag may interest, saka mahal. Correct. Mahal ho talaga ang interest. At saka mahal ho yung ganyang kondo. Alam nyo kung magkano? Pinakamababa, 3 milyon mahigit. Wala pang parking yan. Wala akong parking. Ang parking ngayon, mga kababayan, pinakamababa. Alam nyo kung magkano? 1 milyon mahigit. Kita nyo, mga kababayan? Kung yung parking 1 milyon mahigit, paano pa kaya? Yung unit, di ba? Yung unit, mga kababayan, 3 milyon. So, mga 5 milyon. O baka may gustong bumili, binibenta ko. 4.5 milyon, parking at saka kondo. Kayo na kumuha dito. Kunin nyo kay ako, sir, mga kababayan. Ang tagal-tagal surrender. At least, mga kababayan, kayo makaka-virgin. Kayo unang-una ron. Maididisenyo nyo yung gusto nyong disenyo. Ang kondo na yan, mga kababayan, nandiyan. Kitang-kita nyo sa Manila Bay. Nandyan ho sa Malate. Baka gusto, kontakin nyo ako. At meron ho akong binibenta. Hindi ko tayo napunta sa bentahan. Siyempre, hanap buhay naman. Sa mga gusto naman, meron ho akong binibentang lote. Saan? Sa Grand Royal sa Malolos. Abay, paglabas nyo ho, abay, yun na ho yung PNR, yung bagong ginagawa. Hindi na ho kayo magsasakyan. Sasakay na kayo ng tren papuntang Maynila. Noon ho yun, mga kababayan, Kailan ko ba binili yun? Aba, mga kababayan, nabili rin ho ng isang kumari ko na nagwapuhan sa akin. Nung nagwapuhan sa akin, binigay sa akin. Binigay ho sa akin, Noong 2002 pa yon, mga kababayan. 2 dekada nang nakakaraan. Sa mga gusto lang, sa mga OFW dyan. Hindi ako sindikato. Baka akala nyo, pwede pang hulugan. Gusto nyo, sabihin nyo lang sa akin, hulugan Nagbente, Diba, Tagal na, 2002. Ay, 2002, mga kababayan. Pero yun, tagal-tagal na. Pero mga kababayan, maganda. Maganda. Hindi ako nagbabuy and sell. Pero kung pwede naman, pwedeng pagkakita, bakit hindi, mga kababayan, libre na pa picture. Lupa lang ho yun, At saka maganda ho. Maganda ho yung aking lote doon sa may Malolos subdivision. Hindi ho binabaha. Tahimik na lugar.
lahat gwapo't magaganda. Oo, parang kayong nasa ibang bansa. Biruin ninyo yung mga kapitbahay ninyo, hindi nyo kilala. Ganon sila, mga kababayan, parang sa Amerika. Kapitbahay nyo na lang, mga kababayan, hindi pa kayo magkita-kita. Ganon, tatahimik doon. Corner lot, mga kababayan. Kaya napakaganda ng lote na yan. Sa mga gusto, paki-PM na lang. Ayos, meron na tayong benta. Ha? Sel Ordanyas, ha? Oh, PM mo lang ako pag gusto mo. Oh, ano ito maganda? Ang gaganda ng mga bahay na proyekto ni Pangulo. Oh. So ano po ang ginawa ng ating administrasyon, Marcos? Pinaba natin yung presyo ng building sa pamamagitan na halos kalahati na lang ang presyo ng building. Kasi in-city po tayo. Township development na in-city. Nung maging kalahati ng presyo ng building, ano po ang ginawa ng ating administrasyon ulit? Nagbigay po si Presidente Marcos ng interest subsidy. Kita nyo? Ano po yung interest subsidy? Para bumaba po ang monthly amortization. Correct. Pag binigyan ka ng interest subsidy, automatic bababa ang buwan ng hulog mo. Correct. Oy, 150 square meter. Binibenta ko po 150 square meter, ha? Ang market value, mga kababayan, nagkakahalaga ng tumataginting na 14,000 pataas na. Apo, ha? 14,000 pataas na. Apo, yung lote lang ho yun. May libre pang puno ng mangga. Oh, at may puno ng mga saging, marami sila. Nandoon ho, sino? Si B1, B2. Seryoso, mga kababayan, maraming mga, ano doon, isang puno ng malaking mangga, matamis. Oo, yung bunga. Tapos ho, yung mga saging, matatamis din yung bunga. Oo, mga kababayan eh. Abay, nabalitaan ko yung kapitbahay ko dahil hindi ko na napupuntahan, nagka-diabetes eh. Bakit to, mga kababayan? Eh, siya lang ho kumukubre eh. Siya lang ho yung maani dun eh. Oh, di ba, mga kababayan? Basta bantayan lang, wag mag-squatter ha. Pero malalaki na ho yung bahay doon. Kapag ho nandun kayo, para kayo nasa ibang bansa, sabi nga, oo, exclusive subdivision yan. Sa Malolos, nako. Sino taga Malolos, taga Bulacan dyan? Oo. Puntahan nyo, mga kababayan, makipagkita kayo, nako, tawagan nyo ako, maunahan pa kayo. Ngayon ko lang ho yan sinabi. Ano? 150 square meter, nandyan na si Direk Freddy. Late ka na. Oo. Oo. So mga kababayan, ayan po, ang proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang po yan, mga kababayan. Marami pa. Tulad nito, nako, ang bigas nagmura na. Na ibinebenta sa mga Kadiwa store, saklaw po ito ng Rice for All program simula ngayong araw. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 3 piso kada kilo ang magiging tapyas sa bawat uri ho ng bigas sa ilalim po ng naturang programa. Dahil dito ang RFA, 25% broken rice. Ako, mura na ng bigas! Selpa, oh, pwede kang pumunta ron. Sabihin mo lang yung pangalan ko, nanginginig pa yon. Sabihin mo, ikaw na, Ani, bahala ka na, tiklis-tiklis yon. Pero mas maigi kung sako dalhin mo para mas maraming laman yon. Oh, ha? Oh, mga kababayan, eto na. Naku po, eto na. Jose Maria, oo, 2.1. Oh, tawaran mo pa. Dahil mabait ako ngayon, mga kababayan, ngayon lang to, ha? Pero bukas, hindi na. Yung aking sinabing 14,000 per square meter, ha, matagal na yan. Na market value, nung 2 taon pa nakakaraan. Kaya mga kababayan, kung gusto ninyo, ay sabihin nyo sa akin. Ha? Oh. Ha, taga Bulacan. Ako, Boss Mike, nice. Kung sa yan, Lynn Mariano. Pwedeng hulugan. Oh, kaysa walang pinupunta ng mga pera nyo. Mga kababayan, ha? Itataya ko na. Oo, pati itlog ko. Sigurado. Yung lupa maganda, mahusay, matino. Parang ako. Diba? O, tuloy. Ito na, mga kababayan. Ang presyo ng bigas, nagbaba na. Tapyas sa bawat uri ho ng bigas sa ilalim po ng naturang programa. Dahil dito ang RFA, 25% broken rice ay magiging 35 pesos kada kilo na lamang mula sa dating 38 pesos kada kilo. Ang RFA 100% broken rice ay ibebenta sa halagang 33 pesos kada kilo mula sa dating 36 pesos kada kilo.
malapit na bumaba ng gusto. Oh. Habang RFA 5% broken rice na 45 pesos kada kilo, mababawasan po ng 2 piso, ibebenta po ito. May 29 pa mga kababayan, no? Andali Ayun, 29 pesos, Bigas, 29 pesos. Paano yan? 29 pesos na lang. Mababawasan po ng 2 piso, ibebenta po ito sa halagang 43 pesos kada kilo na lamang. Samantala, tuloy na rin ang pagpapatupad po ng mas mababang maximum suggested price o retail price sa imported na bigas simula sa February 15. Ayon po sa DA, mula 55 pesos kada kilo, ibababa na po ang MSRP sa imported na bigas sa 52 pesos kada kilo. So malaki na mga kababayan na nababawas. Kayo na lang mamimili kung gaano kayo kaselan sa bigas. Ako, kahit anong bigas, basta malambot, okay na. Di ba? Our beloved Boss Mike!